Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa napakagandang araw na 'to at, meron po tayong araw-araw na pagpapala, araw-araw na subaybay po sa mga salita ng ating Panginoon. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na 'to. Salamat po ng mga puso namin, Panginoon, ay hayaan mo na, Lord, makaugnay mo, Panginoon. Connect our hearts, O God, Lord, sa salita mo, Panginoon, Lord, upang ang puso namin, Panginoon, ay matutong sumunod, Panginoon, sa iyong mga panuntunan. We thank you. We bless you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Okay, so ang title po ng ating devotion ngayong araw na ito ay Harden Not Your Hearts. Okay, makikita po natin ito sa scripture sa Hebrews 3:15. Sabi po dito, as has just been said, today if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Alam niyo po yung isa sa pinakamahirap na mangyari sa atin ay ang tumigas ang ating mga puso. Alam niyo po kahit yung puso natin ay malambot in the flesh, pwede po itong maging matigas, no? At ang sabi po ng Diyos dito ay kung tayo daw po ay kakausapin niya, 'wag nating tigasan yung ating mga puso. Ibig sabihin, kung ano po yung sinasabi ng Panginoon ay matuto tayong sumunod, magpasakop, nag-yield sa kalooban ng Panginoon kahit kung ano yung gusto natin. Kung hindi kalooban ng Panginoon ay hayaan po natin na tayo ay makasunod, 'no, sa kalooban ng Panginoon. Sa paanong paraan po ba tumitigas ang ating mga puso? Number one, by ignoring God's voice. No? If we refuse to listen to what God is telling us, 'no, ito po ay unti-unti, 'no, over time, hindi lang naman po tumitigas yung puso natin ng isang araw lang, isang linggo, yung paulit-ulit po ba at makasanayan na po natin, 'no, na we refrain ourselves from obeying or what God is telling us to do. Ano pa po, yung pride, 'no, o pagmamalaki at pagmamataas, isa din po 'yan sa mga factor na nagpapatigas ng ating mga puso. Kapag tayo'y nagmamalaki na, ibig sabihin, iniisip natin, 'no, na hindi na natin kailangan ng Diyos or hindi na natin hinahayaan ang Diyos ay makausap tayo, tayo. Yung nagmamalaki na tayo at nagmamataas sa ating Panginoon. Ikatlo, yung justification o pagpipilit po natin o paggigiit natin, 'no, ng ating mga kagustuhan at kaisipan, 'no. When we become more aware of others' faults than our own, 'no, at kung yung correction po natin, 'no, ay, yung mga correction nagko-cause po na ma-offend tayo instead na i-humble po tayo. So, today is i-check po natin yung heart natin, 'no. Ano ba ang estado ng ating mga puso, 'no? Ano ba yung mga bagay na sa tingin natin nagpapatigas ng ating mga puso. So, tayo po'y manalangin at, patuloy po tayong magpasiyasat sa ating Panginoon. Lord, marami pong salamat, Lord, na sa oras po na ito, sa araw na 'to, ay hayaan mo yung mga puso namin na matigas ay lumambot. Panginoon, yung puso namin na hindi marunong magpasakop at sumunod sa'yo, Panginoon, ay Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magpatuto kaming sumunod, Panginoon, Lord, sa inyong kalooban. Salamat po, O Diyos, bigyan mo kami ng bagong puso. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng sariwang puso, Panginoon, na sumusunod sa iyong kalooban. We thank you, we bless you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. God bless you po.